Hello po, good evening. Magandang gabi po. Ito po ang recorded version po ng ating live streaming kanina na hindi po naging successful dahil nga po sa napakapangit po ng signal ng ating internet. Kaya po gagawin po natin sapagkat hindi po maganda sa recording ang sobrang habang video ay hahatiin po natin ang ating analysis into three parts. Ano? Yung una pong dalawang part ay para sa PSE stocks at yung last part po ay kung aabot pa po no, doon sa bago mag-trading po yung ating mga global traders ngayong gabi ay ihahabol po natin as part 3. Kung hindi naman po ay bukas na lang po natin tayo mag-a-analyze ng global ano para in preparation po sa trading naman po ng sa gagawin po din ang pagti-trading bukas po ng gabi ano. So bago po yan, siyempre, gaya po ng ating laging ginagawa ay talakayin po natin ang ating merkado ng ating Philippine Stock Exchange Index. Tingnan po natin ang sitwasyon po ng mga sectors niya muna. Makikita po natin na ang financials, holdings at properties po ay pula ngayon. Ano? Bagsak po sila ng negative 0.73%. Ang properties, ang holdings po ay 0.78%. Ang financial po ay negative 1.43%. So, expect po natin makakita tayo ng mga pula no, sa mga financial institution. Ano? Gaya po ng mga bangko. At ang pinakamataas po ay ang mining and oil. So, pwede tayong makakita ng matataas na movement sa mining at saka po sa oil, services po at industries. Okay po, magpapatuloy po tayo i-analyze ang ating merkado. Sa inyo po nakikita ay gaya po ng inyong nakikita, ang nakaraan po nating analysis sa kanya ay isang rising wedge pattern at yan nga po nagkaroon po siya ng tinatawag na pagbe-breakdown ano, o breakout pababa sa kanyang wedge pattern ano. At yan nga po ay patuloy po siyang bumababa at yun nga po ay kasalukuyang nagsusupport po sa 5,800 at ang kanya pong resistance ay 6,000 pesos. No? So kung ating po titingnan, ang kanyang stochastic RSI ay nagkaroon po ng pag-angat, no? Pag-angat na paggalaw at ang kanya pong CCI pumasok po sa negative 100 which is kung tutuusin po ay buying signal po sana kaya nga lang po ay dahil nasa loob pa po siya ng downtrend channel ay baka po magpatuloy lang po siyang bumaba uli pag tumama po sa ibabaw ng kanyang upper channel. Kung sisilipin naman po natin sa kanyang sa RSI at saka MACD, ay kitang-kita po na talagang napaka-bearish pa po niya. No? Okay? Bearish pa po ang ating merkado at pababa pa po siya. No? Kita-kita naman po ninyo. At ang ating pong MACD ay still bearish. Pababa pa po at below zero. No? Okay? Ang net po rin po niya sa araw na ito ay ayun, nagkaroon po ng net po rin which is negative 563 selling ano. At ayan po ano. At ano po ninyo, tingnan po ninyo mabuti na ngayon pong araw na tayo nagkaroon pa rin po ng selling. So, matagal-tagal na rin po puro selling lang ang ginagawa ng ating pong mga foreigners, no? Mga foreign investors. Okay? So, kaya po ng inyong nalalaman ang global po natin ngayon ay green po ang three major indices at the rest of the world ay naglamang po ang red. Ano? Hindi na po natin isa-isahin to. Kung gusto po ninyong itong tingnan, ay pwede po ninyong tingnan ito sa tradingview.com market indices section. Ano? Okay? Magpapatuloy na po tayo at atin na pong umpisa ng ating analysis sa ating first stock which is APVI. Ano? So puntahan po natin si APVI. So since na wala po tayong makikita pang malinaw na indicator, dito po kay APBI ay sa lower time frame po natin siya i-analyze. Although sa daily chart
ay nakakakita po tayo ng isang malaking pag-angat po niya, no? At kitang-kita po natin na papanik po siya, no? Yung kanya pong nakaraang spinning top candle na ay naging isang malaking green candle po kaya, no? Ang kanya pong okay. Tingnan po natin sa lower time frame kung ano po ang nangyari sa kanya, no? Sa intraday chart. Silipin po natin sa 30 minutes. At ayan nga po, nagkaroon po ng malaking buying sa last 30 minutes niya, no? At kitang-kita po natin na siya po ay talagang pumapanik. Ito pong ating si APVI at pumasok po sa ulap na pula. Isang malakas pong Moroboso candle ang kanya pong kandila sa kasalukuyan at malaki po yung kanyang buying. Okay? Excuse po. So, tingnan po natin ang mga possible resistance level na pwede po niyang atrasan kung sakasakali. Yung po 1450 po ay significant. Ano? Kita-kita po natin na meron pong nagsisilbi pong harang sa itaas yung 1450 level at sa kanya pong support level ay masasabi po natin na $13.60, no? So, alisto po kayo kung sakali pong nagbabalak po kayong pumasok. Baka po kasi kayo po ay maatrasan ng 1450 level sapagkat meron pong laman yan, 16,600 shares. Meron pong gustong pumasok dyan sa 1450. No? So, kung gusto po ninyo pumasok pa, ay siguro po mag-abang na lang po kayo ng pullback at pumasok po kayo sa susunod na kandila kung ito po ay green. Ano? Yan po ang ating analysis kay ABBI. So, kung ating po titingnan sa ibang indicators, nasa overbought area po siya, no? Ng stochastic RSI at ganoon din po kay CCI. Ano? So, pagka po nasa overbought ay mas lamang po ang tendency magkaroon po siya ng reversal, no? O pagbaba. Kaya po, ingat po pag kayo po ay nagbabalak pa pumasok dito kay APBI. Ano? Okay? Baka po kasi mag-pullback muna at saka pa lang po muli siyang papanik kung talaga po may magtutulak. At makapal po yung resistance cloud na kanyang tinutumbok. Medyo mahirap po gumalaw ang mga kandila kapag ka po pumapasok sa area yan. No? Okay? Ating pong next stock ay Merrimart. Tingnan po natin. Sa daily time frame po ay maganda po ang kanya nagiging pagkilos. Ano? Meron po tayong natatanaw na crossover between Alma 9 at saka po Alma 15. Ano? So, ito po ay masasabi po natin na kung hindi po pwede pong lagyan ng Fibonacci, at gawin po ninyong reference yung mga Fibonacci level. So, atin po nakikita na meron pong resistance po doon sa Fibonacci line, 275 area. No? At nagkaroon na nga po ng pag-atras. So, alisto po kayo, baka po magkaroon po ng retracement at dito po siya bumalik sa 245 level. No? Ito pong 236 ng Fibonacci. Okay? Silipin po natin ang ibang mga indicators kung meron po maibigay sa ating clue. So, si RSI po ay going up. Okay? Above 50 level. So, strong. Wala pa po tayong makitang MACD sapagkat siguro po silipin natin sa lower time frame at least 1 hour. No? Karoon po tayo ng idea. Ayun. So, nakita po natin. Ayun. No? So, nakita po natin na doon po sa Fibonacci level ay umakaroon na po siya ng pag-atras. No? Nag-uumpisa na po siyang mag-reversal. So, huwag muna po ninyong pasukin. Ano? At abangan na lang po ninyo kung saan po siya muli magbabounce at aangat. Ano? Okay? Kahit po bearish pa po, bullish po si MACD, si RSI po natin ay nagkakaroon na po ng decline. No? So, ayan po. Ano? Huwag po basta-basta papasukin, mag-abang na lang po kung saan po siya magkakaroon ng bounce sa support. No? Yan po ating analysis kay Magpapatuloy po tayo kay IDC.
By the way nga po pala, ito nga po pala nasa listahan natin ay mga requested stocks po sa live natin kanina na hindi po natuloy, no? Sapagkat nagkaroon po tayo ng technical problem dahil po sa ating internet connection. Okay? Silipin po natin ang kanyang chart. Okay. So, makikita po natin dito sa ating directional movement DMI indicator na tila magkakaroon po siya ng positive cross. Ano? So, abangan po ninyo at baka po matuloy ang kanyang positive cross. Ibig sabihin po niyan ay patuloy po siyang aangat, ano? Sa kanya po kinalalagyang ganda po ng kanyang 3 candles po ito. Maging alisto po kayo at 160 po ang kanyang support. At ang kanya pong resistance ay masasabi po natin na pwede pong ito, no? Itong 197 o yung 2 piso na para ito, pwede, mapakilagpas na siya dito. Pwede yung 2 piso po ang kanyang maging harang. Tingnan po natin sa bid and ask. Kung mayroon pong laman yung 2 piso, ay mayroon po 813,000 shares. No? Although pwede po mangyari na sa mga susunod na trading day ay hindi po ganyang kalaki ang maging abang dyan. Pero usually po kasi pagka psychological levels ay dyan po sila talaga nag-aabang ng selling position. No? Ang kanilang selling. So, alisto po kayo kung kayo po ay nagbabalak pang pumasok, may natitira pa pong possible gains kay IDC na 6.73% kung sakali pong papanik pa siya. Medyo malakas po ang kanyang volume at sana nga po ay patuloy po siyang itulak at kare-reversal pa lamang po ng kanyang parabolic SAR. When it comes to stochastic RSI at saka po CCI ay bullish po, ano? Bullish po siya parehas, no? Dahil nga po sa kanyang current candle formation. Okay? At pag sinilip naman po natin sa MACD at RSI po ay kapapasok pa lamang sa 50 level which is a good buying position po sa iba. No? Baka po gusto nyo i-consider at ang MACD po ay magpo-form ng positive cross. Okay? Siya po ay sinasalo ng MA9, nag-cross above MA20 na po at nasa iba po siya at lumalapit sa MA100 at MA50 which could also be a possible resistance. Ano? So, alisto po kayo dyan. Nagiging resistance level din po ang mga moving averages. Next po natin ay si AC. Balik po tayo sa ating unang okay. Burahin po natin yung mga guhit. At let's start fresh. Okay. Dito po kay AC, ang nakikita po natin ay talagang pababa pa. No? Pag nilagyan po natin siya ng channel, ayan po, ano? Although yung po current movement po niya ay umaangat mula po sa 700 support, no? Ay since nasa loob pa rin po siya ng kanyang downtrend channel, so hindi pa po tayo dapat maging kampante kung tayo po ay kapapasok pa lang, ano? So may nalalabi pong 3% lang po na possible gains dyan kung sakasakali pong papanik pa siya at kung unfortunately po ay tutukod, no? Dito po sa kanya pong channel at meron din pong resistance tayo natatanaw dyan po sa 760 level. No? If we're going to consider the DMI indicator, wala po siyang malakas na trend. Ano? Below 25 po or 20 ang kanyang ADX at still above pa po, ano? Ang red line which is indicating na malakas pa rin po ang downtrend movement po niya. No? So, pagka po nasa itaas ang nasa taas ng green ang red, yan po ay still downtrend, ano? At kapag ka naman po below 25 or 20 ang ADX,
Gaya po na sinabi ko na sa inyo sa nakaraan, yan po ay hindi po nagtitrend, kundi posible po siyang mag-sideways. No? Posible po mag-sideways muna. Although lamang po yung kanyang downtrend move. No? Sideways, sideways to bearish po. No? Yung kanyang current movement. Ano? Pag sinilip po natin sa RSI po at saka sa MACD, kitang-kita po natin na below 50 pa po siya. Although nagkaroon po siya ng pag-angat sa 40 level, ibig sabihin po ay talagang bearish pa. No? At si MACD po ay still bearish o pababa pa. No? Okay. MA9, MA20 above. Ang MA100 po ay below. So, MA9, MA20 could be a possible resistance. At ganun din po ang MA50. So, alisto po kayo dyan. Ano? Okay. Bubuo na po tayo sa BPI. Nakita po natin kanina sa index na bagsak po yung mga financial at saka holdings. No? So, ito nga po. At inyong natatanaw sa inyong screen na ito po si BPI ay ayan. Ano? Lagyan po natin ng trend line. Linisin po natin yung mga guhit na hindi natin kailangan. So, nakikita po natin kung lalagyan po natin ng channel ay talaga po ano. So talaga pong siya po ay bababa pa, no? Kita-kita po natin sa isang malinis na chart na bumangga po siya dito sa kanyang upper channel. Ano? So yun nga po madalas ko sinasabi, pagka po yan may channel sa itaas, pwede po magsilbing resistance po yan. Ano? So masasabi po natin, ang current resistance po niya, 65 pesos. Ay support, sorry. At ang current support po niya ay 70 pesos. Ano? Yan po ang kanyang pagitan. No? Tingnan po natin sa kanyang DMI indicator kung ano po ang sinasabi. So below 16 po ang DMI, ang ADX. Ibig sabihin po ay sideways. Hindi po siya nagtitrend. Ano? So pwede pong, kung mananatili pong below 20, 25 ang ADX, ay posible po na mag-sideways lang po siya in between 65 and 70 pesos level. No? Pwede po yan. Ano? Na mangyari dyan. Or kung hindi po siya makakawala sa kanyang channel, ay pwede po siyang bumaba pa. No? Since yung red po ang nasa ibabaw ng directional index natin. Ano? Which means lamang po ang downtrend move. Okay? RSI po ay pababa. Bearish. MACD po ay bearish. Ano? So wala po tayong buying signal dito kay BPI. Ano? Maganda po sana kung magbe-breakout pataas, mayroong malakas na buying volume, saka po na lang ninyo pasukin. Okay? Next po natin ay ang Jollibee, bida ang saya. Linisin po natin ang chart. Okay, maganda po ang naging nakikita po natin pag-angat niya. No? Kaso, ang problema ay nasa 135 resistance po siya kasalukuyan. Ano? At although may volume naman po, sana nga po ay kanyang basagin. Ano? Yung mga nakabili po sa kanya dito sa support. Congratulations po sa inyo sapagkat ibig sabihin po dyan ay kumita na kayo ng 8%. No? Sa mga nakabili po, malapit po sa support. Okay? Silipin po natin sa DMI indicator. Ang DMI po natin ay 22. So it means meron pong trend at tila po magkakaroon ng tinatawag na positive cross. Ano? Lumalapit po si red directional index kay green. Sana po mag-crossover sila. So ibig sabihin po nun ay magpapatuloy na pong umangat si Jollibee. Meron naman pong volume. Ano? So abangan po ninyo, wag po ninyo basta pasukin. Abangan lang po ninyo kapag nag-breakout po dito sa 135, posible po na mas umangat pa siya. No?
At ang next level po na aabangan natin sa kanya ay pwedeng 140 at ang kasunod po ay 148, no? Okay? Silipin po natin sa MACD at saka RSI. RSI po natin, tumututok po siya sa level 50, which is a good sign na siya po ay talagang aangat na kung tatagusin po niya yan. At si MACD po ay nagpo-form ng positive cross. Okay? Yan lang po ang ating analysis kay Jollibee. Lagay po sa watchlist kung gusto po ninyong try pasukin, pero wag po basta papasukin sapagkat po may resistance po, no? 135. Baka po may nakaabang diyang magbabenta. Siyempre po, yan po ay magbebenta muna, lalabas muna, at hahanap muna ng support. Pagka po umangat mula sa support, tsaka lang po kayo pumasok para maganda po ang ating entry. Next po natin ay si Maynilad Water, MPI. No? Let's clean the chart para wala pong sa paglalagay. Ayan. Sa paglalagay po natin ng ating mga trend lines ay malinis. Okay? Nakikita po natin na ito pong si Manila Water ay still undisputedly going down. Malinis na malinis po ang ating chart. Kitang-kita ninyo na siya po ay pababa pa. Nasa loob pa po ng downtrend channel. Kaya po, wag po pa basta-basta papasukin ang mga ganitong setup, ano? Sapagkat pwede po kasing umatras. Current candle po niya ay isang spinning top malapit po sa resistance. So, this could be a reversal candle. Pwedeng bumaba po. At ang magiging reference po natin dyan, siyempre pa, ay ang kanyang next candle, no? Kung ano po ang magiging ano niya, paggalaw niya sa next candle. Silipin po natin sa DMI indicator. Malakas na malakas pa po ang kanyang momentum in a downtrend move, ano? 34.8 ang ADX at still red po ang nangingibabaw sa green. So, downtrend pa rin po ito. So, wag po kayo basta-basta papasok. MACD, RSI po natin still bearish. Ayan po, ano? At doon sa mga gumagamit naman ng CCI, Stochastic RSI combination ay medyo pumasok po siya kayo sa level 20 at sa negative 100 po. Pero since nga po nasa malapit siya sa upper channel, I would not consider this as a buy signal po para sa kanya. No? Dahil yung pong kanya pong itsura ay delikado. No? Although above Alma 9 po siya, hindi po ako komportable na kung papasok kayo ay sa ganyang sitwasyon. Ano? Tingnan po ninyo kung magbe-breakout, may volume, tsaka po kayo pumasok. Next po natin ay si Globe Telecom. Okay, si Globe Telecom po natin. Malapit na malapit sa 52-week high at katatapos po lang ng kanyang pag-angat mula po sa kanyang resistance which is 1,280. Okay? Ang support. Hindi tayo nababaliktad. No? So, kung ito po patuloy na aangat, ang ating pong nakikita pinakamalakas na harang nito, wala pong iba kundi ang 52-week high level. Ano? Meron po natin nalalabing 4.52% sa kanya. No? So, tingnan po ninyo kung kaya po ninyong pagkakitaan. Ano? Napakamahal po kasi nitong stock na ito, kaya po hindi po ito talaga magandang i-trade. Ano? Sobrang mahal po kasi. Konting shares lang mabibili nyo, lalo na po kung maliit lang ang inyong capital. No? So, usually po kasi pagka ganitong napakalapit na po sa 52-week high level, ay hindi na po siya magandang i-trade. Kung sakasakali. Ano? Maski na po sa investment, hindi na po maganda pag sobrang lapit sa 52-week high level. Di bali po sana kung dito po sa Philippine stock market natin, meron po tayong leverage. Ano? Kagaya sa global market, kahit konting angat po lang po niya hanggang doon sa 52-week high, kagaya po ng ginagawa natin sa global, ay pwede pa po tayong kumita ng maganda. Since 1:1 lang ang laban natin dito sa PSEI, I would suggest na wag na po ninyong i-trade itong si PLDT. Ano? Tsaka po mahina po masyado ang kanyang ADX. No?
16 lang, no? At ibig sabihin po niyan, pwede pong tumamlay ang kanyang paggalaw, baka po siya ay mag-sideways lang muna, no? In between 1,350 at 1,280, no? Okay? Klaro-klaro, malinaw. Ha? Ganyan po tayo mag-analyze. Simplihan natin. Sabi nga po ni Jason Bond, do not overcomplicate your trading. So hanggat maaari, sinisimplihan po natin ang ating pagpapaliwanag para po madali po maintindihan, lalo na po ng mga newbies. Ano? Ito pong maganda po sana yung kanyang pag-angat mula po sa 50 level, which is a good sign. Kaya nga lang nga po, maliit, mahal po at sobrang lapit na sa 52 week high, although pwede pa niyong pagkakitaan if you would try. Ito na po tayo sa inyong pinakapaboritong stock, paborito ng bayan, dito telecommunication, ang ating pong third telco. No? Linisin po natin. Ang natatanong ko po dito, to be honest, ay isa pong rising wedge pattern. Hindi po ito hype. Sorry, falling wedge. Alam po nung mga nakakakilala sa akin na madalas ako makadetect. Madalas po tayong mag-detect ng mga tinatawag na rising wedge at saka falling wedge. No? So, ito po ang ating nakikita. So, ito po ang ating sasabihin. Ano? So, if this is a rising wedge, ibig sabihin po niyan ay may tendency po siyang pumanik pag nag-breakout po siya sa kanya pong rising wedge. No? Alam na po yan ng mga pangmalagi ang nanonood sa atin. Dahil hindi naman po ngayon lang tayo nag-analyze ng mga charts. No? So, in between 260 and 3 pesos. Okay? At tingnan po natin, wag po kayong basta-basta papasok. Kapag po nag-breakout pataas, no? Ito pong si dito sa kanyang rising wedge, kung magmamaterialize po ang kanyang pattern na ito, eh, marami po magiging happy sapagkat marami po talaga nag-aabang na ito po ay tumaas. Actually po ito po ay isang cup and handle, ano? At hanggang ngayon nga po ay hindi pa niya binabasag yung kanyang handle, no? Hindi pa niya binabasag. At na-delay nga po sapagkat nagkaroon ng delay sa kanyang technical rollout. Sana nga po ay tuloy-tuloy na po, ano? Ang pagkakaalam ko po ay sa October. So tingnan natin, ano? Kung magmamaterialize po yung kanyang falling wedge. At tingnan po natin sa DMI. So nakikita po natin na mahina po ang kanyang ADX, which is only 19.6 below 25, at still po nasa taas po ang kanyang red directional index. Ibig sabihin po ay still downtrend po siya, pero humihina po yung kanyang downtrend, ano? Papahina sapagkat yung kanya pong ADX ay below 25 or 20 or 25. Okay po yan, ano? Okay, so sa kayo, kung natatanong kayo, may buying signal po ba tayo? Ay wala po, ano? Wala po, still bearish pa po. Si RSI natin, MACD po ay bearish. Wala po tayong buying signal. Huwag po kayong magtakang bumili muna sapagkat wala pa po tayong nakikitang magandang senyales na siya po ay papanik. No? Sayang po kung maiipit kayo, eh, bilhin nyo lang po dun sa ibang stock na pwede po kayong kumita. Home. All home po tayo, mga ginigilo kong viewers. Okay. Linisin po natin, tsaka tayo maglagay ng trend line. Okay. Nakikita ko po dito kay All Home ay tila isang ano din, ano? Teka, burahin natin lahat ng guhit. Okay, burahin po natin lahat ng guhit. At ito po si All Home, ang nakikita ko rin po ay parang katulad nung kay dito na isang falling wedge pattern din. Ano? Kapag ka po falling wedge, lamang po ang na ito ay umangat. Ano? So, alisto po kayo. 650 po ang current support level. At ang current resistance level po ay 720. Alright? Yan po ating natatanong sa kanya. So, ang diskarte po sa ganito, wag na po muna kayong papasok. Ang current candle po ay isang spinning top. Tingnan po natin kung mag-reversal po siya. Umabang po kayo. Kung magkakaroon po na magtutulak sa kanya, palabas sa kanyang falling wedge, tsaka na lang po kayo pumasok, no?
Wala po tayong buying signal dyan. At matamlay po ang kanyang ADX, 16.5. Ibig sabihin po niyan ay posible pong siya po ay magpatuloy mag sideways. No? Po ibig sabihin niya. No? At pwedeng 7 pesos po ang kanya maging dito po siya mag-swing kasi doon po siya malapit ano, in between 650 and 7 pesos. Baka po lumabas ng pa-swing, ng pa-sideways ay abangan na lang po ninyo mag-breakout na may buying volume. Saka po kayo pumasok. Yan po ang ating nakikita. No? Huwag po kayong papahype. Use the technical. No? Para po hindi kayo maiipit kung sakasakali. Pababa pa po. At pababa pa rin po ang ating MACD. Okay? Still below MA20. Nagre-resistance po sa MA50 ang ating pong last candle. Ang ating pong next chart ay si MAC. Macro Asia. Inisip po natin yung chart. Maganda rin po at nagkaroon po siya ng pag-angat. Kaya lang po, ang problema natin dito kay MAC, pag nilagyan po ng channel, no? Tingnan po natin. Ayun, okay pala. Ito po si MAC ay nagkaroon po ng tinatawag na channel breakout. Ano? Okay pala siya. Kala ko nasa loob pa ng channel, so nasabi ko yun. So nagkaroon po ng channel breakout, meron po volume, pero hindi po kalakihan. Ano? So, alisto po kayo sa mga nakabili kanina. Sa Monday, tinan po natin kung medyo nakatukot po sa resistance ngayon at nagkaroon na nga po ng pag-atras. Ano? Silipin po natin ang kanyang DMI. Ano? Ang kanyang DMI po ay, ayan, umuubang po ang isang positive cross. Ano? So, sana nga po mag-materialize. Mataas naman po ang kanyang ADX above 20, but below 25. So, slightly sideways. Pero, pag nag-cross po ito, ibig sabihin po niyan, umangat po si green sa ibabaw ni red. Ito po ay senyales po na mag-uptrend na po siya. No? Okay? Ganyan po yan. So, tingnan po ninyo kung masasakyan po ninyo at kung babasagin po yung current resistance po niya, maganda pa po yung bilhin. Itong si MAC, kung magtutuloy-tuloy po siya. At lalo na po kung tatagusin po niya yung ulap na ito na nasa harapan po niya. Umaangat po si RSI at lumalapit sa 50 level. Si MACD po ay magpo-form ng bullish cross. No? So, may natatanaw po tayong pwedeng pagkakitaan dito kay MAC. No? Basta lang po magtutuloy-tuloy po siyang bumanik. No? Alright? SMPH na po tayo. Clean the charts po para po kitang-kita. Ayun, ano? Si SMPH po ay isang triangle. No? Isa po itong triangle. Let's put a triangle para po makita po ninyo mabuti. Ang tawag po ng iba dito ay bullish pennant pattern. Ano? So, para din po siyang wedge. No? So, kung para pong wedge, pwede po ito mag-breakout pataas. Pagka po, para po maging significant yung pagbe-breakout niya, kailangan po mayroon tayong makitang malakas na selling volume no? Sa kanya. Para po masabi po natin na talagang significant po yung kanyang pag-angat. No? Tingnan po natin ang kanya pong DMI. So below 20 po, 25 ang ADX. So ibig sabihin po ay pero lamang po ang downtrend. Ano? Kitang-kita po ninyo. Lamang po ang downtrend sa kanyang move. Pero mahina na po at tila po magsa-sideways po siya sapagkat below 25. No? Below 25 po ang kanyang ADX. No? Yung iba ginagamit 20, yung iba ginagamit 25. Kung gusto po ninyong gamitin 25,
pwede rin, ano? So, napakababa pa po na, no? 25 po, below 25 po siya. So, siya po ay posibleng mag-sideways, no? Ang kanya maging continuous move. Unless mag-breakout po, na at may magtulak po sa kanya palabas sa kanyang current position, no? RSI MACD po, silipin natin. Still below 50, bearish. At MACD po ay still below 0 at pababa pa po si MACD. Ano? Yan po, bearish pa po ang ating mga indicator. So, ang magpapabago lang po niyan ay syempre kung mayroong buyer na magtutulak sa kanya palabas sa kanya pong flag pattern. Next po natin ay si SEC. Let's clean the chart pero makita po natin kung paano po ba talaga ang kanyang galaw. So, nag-support po siya sa level 940. Sa presyong 940. At currently po ay isa po siyang shooting star. No? Malapit po sa 995 resistance. Or kung gusto po niyo 10 pesos, pwede rin. No? Para psychological. Ano? So, sa kayo po, nagkaroon po siya ng parabolic move. Mixing parabolic move. At tumaas po na tumaas yung volume niya. Kagaya po ng sinasabi natin. At nagkaroon po ng exhaustion. Ano? At nagkaroon po siya ngayon ng selling. So, alisto po kayo dito sapagkat ang shooting star po is a sign of a reversal. Kapag kapupula ang naging next candle niya, bababa pa po siya. Yan po ang ating pong analysis kapag kaganyan po ang candle pattern. Okay? So, ingat-ingat po kayo. Huwag po kayo magbabalak pumasok sa sitwasyon na ito ni SEC. Baka po kayo maatrasan. Ano? Maghintay na lang po kayo mag-breakout. At kung meron pa pong buyer na magtutulak sa kanya palabas, dito po sa kanyang current resistance, saka po ninyo pasukin. Okay? Still below po. Umaakyat po at still, kapapasok lang po niya sa level 30, bakit po ay magpo-form ng bullish cross. So, tinanong po ninyo kung magmamaterialize po yung kanyang pagpanik, ano? At tuloy-tuloy po siyang makapagbigay sa atin ng tinatawag natin profit, ano? Tingnan po natin yung yung DMI niya. So, yung DMI po niya, ang lakas po ng kanyang trend sa downtrend, ano? Although yung downtrend po niya ay nagdi-decline po, bumababa, pero malakas pa po yung kanyang ADX, which is a sign na yung pong downtrend movement po niya ay still nandiyan pa, no? Hindi pa po tuluyang humihina, no? Kapag ka po nag-cross, lumapit po siya sa green, no? Kagaya po nito, nag-cross po si green sa red, ibig sabihin po uptrend na po siya. No? Yan, no? Ganyan. Yan, no? Nag-cross po. Nag-cross si red above, nag-cross si green above red, at kita-kita po ninyo dito sa candle na to ay nag-uptrend po siya, no? So, positive crossover po yan, no? At kaya nga po siya ay bumalik. Pwede rin po nyo gamitin sa buying at selling itong si DMI kung marunong po kayong gumamit, no? Pag umakat po yan pa ganyan, downtrend po siya. Okay? Next po natin ay si BDO. Si BDO po ay napakalaki po ng kanyang last candle to negative 2.76%. Isa pong morboso, strongly bullish candle. At kung ating pong lalagyan ng kanyang trend line, channel, ay talaga po pababa pa, no? At hindi po niya hindi pa po siya lumalabas sa kanyang upper channel. Ang kanya pong current support ay 88 pesos. Kitang-kita naman po. 88 pesos at ang kanya pong current resistance ay 92 or let's say 94.
Okay? Silipin po natin ang kanyang trend sa DMI. So, 28 po ang kanyang ADX. So, ibig sabihin po ay still strong po ang kanyang downtrend move. Ano? Since yung red directional index po ay nasa ibabaw ng green. So, pababa pa po talaga. No? Malakas pa po ang kanyang downtrend move. At kung titingnan po natin ang kanyang MACD at RSI, bearish na bearish po ang RSI at ang MACD po ay still bearish. So, wag po kayong basta-basta papasok, baka po bumasag pa po ito sa kanya pong current support, no? Baka po basagin at bumaba pa siya at ipagpatuloy po niya ang kanyang downtrend move sa loob po ng kanyang pababang channel, parallel channel. Next po natin is SECB, Security Bank. Linisin po natin. Okay. Nagsusupport po siya ngayon sa 92 pesos. Ang current candle po niya ay isang gravestone doji, no? Isa pong gravestone doji. At silipin nga po natin sa ADI, sa DMI kung ano po ang kanyang movement. 21.0474. Still dominant pa po ang kanyang downtrend move. Ang ADX po ay below 25, no? So we can say that's still a baka po mag-sideways po siya. 21, malapit sa 20. So, strongly sideways. At baka po ang kanyang resistance level lang ay itong 96 pesos, which is also the bottom of a Ichimoku cloud. Ano? So, wala po tayong buy signal kay Security Bank. Baksak po ang ating mga financials institution, no? Financial index. No? So, wag muna po kayong papasok dito. Wala pong malalakas na volume tayong nakikita sa kanya. At kung sisilipin po natin ang kanyang MACD at RSI, ay talaga pong napaka-bearish pa. No? So, huwag po kayong pumasok dito kay Security Bank. Huwag muna po. No? Very bearish pa po. No? Lahat po ng MA ay nasa ibabaw niya. Malakas pa po ang kanyang pagbaba. No? Ang next po natin ay si Tech. Nagkaroon po ng pag-angat si Tech. Ano? Alright. Linisin po natin para kitang-kita natin. Let's clean the chart. Okay. Ang ating pong dating channel na inilagay dito ay ito, no? Dati, ano? Ng mga nakakaraang araw. Alisto lang po kayo kasi mali po, hindi po malakas yung volume, ano? Baka po ma-pick out kayo, no? Hindi po malakas yung volume ng kanyang breakout, no? Maganda po yan pag nagbe-breakout may volume spike. Pagka po volume spike, sobrang lakas, yan po ang aangat. Yan po, below average po ang kanyang buying volume. So, wag po kayong kampante. Kung kayo po ay nakabili kanina, kumita ng konti, alisto po kayo. No? 8% po yan. Kaya po alam ko pong happy kayo dyan. Pero baka po kayo ay maatrasan kapag ka po yan ay tumukod sa isang resistance. So, yung pong resistance na yan ay support po. No? Yung kanyang tinutukuran na 580 ay isa pong support dati at pwede pong maging resistance niya ngayon. No? So, huwag po kayong kampante kay Tech. Dahil mahina naman po yung buying volume na nagtulak sa kanya ngayong araw na ito. No? So, bantayan po ninyo. Malakas pa rin po ang kanyang momentum. Sorry. Ang kanya pong trend. ADX 37. Malakas. No? At nasa ibabaw po ang kanyang red indicator which means ito po ay still on a downtrend. Ano? So, pag maglalapit po sila, mag-cross this, yun po ang talagang reversal. So, ngayon po, wala pang reversal na nagaganap. So, ingat po kayo kay Tech. No? Hindi ko po sinasabing magbenta na kayo ngayon. Obserbahan lang po ninyo yung kanyang magiging paggalaw. No? Baka po kasi hindi po ganun kalakas ay magkaroon agad ng take profit. Silipin nga po natin ang bid and ask kung saan po may pinakamalaking take profit area. Baka po sa 6 pesos po, ano? 6 pesos meron. So, alisto po kayo sa 6 pesos. Malakas po yung nag-aabang ng kanyang selling. Marami po yan, ano? Maraming
traders po yan. 23 orders po yan. Ano? So, 6 pesos po yan. Okay? Last but not least po natin sa ating part 1 ay si AGI. Si AGI po ang ating last but not the least. Let's clean the chart. Ayun. Kita-kita po natin na talagang pababa pa, no? Pababa pa po si AGI. Pero pag nilagyan po natin ng trend line ay tila nagpo-form po siya ng ano, no? Kung i-extend po natin ay extend po natin ay nagpo-form po siya ng tinatawag na falling wedge, no? Ayan, no? Nag-join, nag-meet po yung kanyang dalawang trend line. So, ito po ay isang falling wedge. So, pwede po itong ano, no? Pwede pong breakout. So, abangan lang po, no? Sa 560 o 565, no? Ang kanya pong current resistance at 6 pesos po ang kanyang resistance po ay 6 pesos, support po ay 565, ano? Pag sinili po natin sa DMI ay napakalakas po ng kanyang ADX 27.9, ibig sabihin po ay nagte-trending pa rin po siya in the downtrend, ano? Dahil nasa taas po ang red directional index. Okay? MACD po at saka ang RSI po natin ay still bearish. Okay? Bearish pa po yan, although umaangat po ng konti, umaangat ang ating histogram. Ingat po kayo dito, no? Huwag po kayong basta papasok, abangan na lang po nyo mag-breakout na may volume, saka po kayo pumasok. Below pa po siya ng MA9, MA20, MA100, saka MA50. So, misalignment of the stars, ano? Pagka po naka-misalign ang mga bituin, ang mga MA natin, yan po ay malakas po na downtrend. So, hanggang dito po natatapos ang ating analysis po sa ating first part po ng ating Your Favorite Stocks on Review na recorded version sapagkat nagka-problema nga po ang ating live stream. Abangan po ninyo ang ating part 2 at ito pong mga stocks naman na to sa susunod ang ating i-discuss, ano? Sa ating pong part 2 ng ating video. Hanggang dito po muli, nagpapasalamat po ako at hanggang po sa susunod po nating stocks analysis.